Magandang balita para sa mga residente ng Cabanatuan at mga motorista na araw-araw na dumaraan sa lungsod. Nakatakda kasing tapusin ngayong taon ang access road na magkukonekta sa siyam na barangay patungong Central Luzon Link Expressway o SLEX. Sa pagbisita ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon noong nakaraang linggo, ipinakita ang mga locally funded infrastructure projects ng lungsod. Kabilang dito ang dalawang flyover sa kabaan ng Emilio Vergara Highway at dalawang tulay na direktang magdurugtong sa SLEX. Ang mga proyektong ito ay pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan upang mapabilis ang daloy ng trapiko para sa mga motorista at commuter na pumapasok at lumalabas ng lungsod. Ayon sa DPWH, aabot sa 5.9 kilometro ang kalsadang sisimentuhan upang tuluyang madaanan ng publiko ang matagal nang inaabangang access road. Nangako rin ang ahensya na makukumpleto ito bago matapos ang taon. Binanggit ni Dizon na tututukan nila ang mga access road projects sa bansa. Aniya, mahalaga ang koordinasyon ng lokal at pambansang pamahalaan upang maisakatuparan ang mga ganitong proyekto. Dagdag pa niya, sasagutin ng DPWH ang pondo para sa konstruksyon ng mga naturang infrastruktura. Matatandaan na noong Marso 31 ay pinangunahan ni Pangulong BBM Jr. ang pagbubukas ng 4 na kilometrong bahagi ng SLEX sa Cabanatuan City na bahagi ng East-West Luzon Corridor na nagdurugtong sa Tarlac at Nueva Ecija. Sa oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe mula 1.5 oras ay magiging 20 minuto na lamang na magdudulot ng malaking kaginhawaan sa mga biyahero at magpapalakas pa sa ekonomiya ng rehiyon. Maaari nang ipalit ang mga marurumi, luma o sira-sirang pera sa pamagitan ng piso caravan na isasagawa ng Nueva Ecija League of Market Administrators, isang kilalang currency exchange partner sa San Antonio, Nueva Ecija. Gaganapin ang currency exchange activity sa May 5, 2026 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali sa Dr. Jose Lapos sa Longa Gymnasium na matatagpuan sa loob ng Municipal Compound ng San Antonio. Layunin ng programang ito na mabigyan ng pagkakataon ng publiko na mapalitan ang kanilang mga hindi na kaaya-ayang perang papel o barya ng malinis at maayos na salapi. Sa pamagitan nito, inaasahang mapapanatili ang kalidad ng perang umiikot sa merkado at mapapalakas ang tiwala ng mamamayan sa sistema ng pananalapi. Ayon sa mga tagapagpatupad, ang mga ipapalit na pera ay dadaan sa masusing pagsusuri batay sa itinakdang pamantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, na kilala bilang 3S o Size, Signature at Security Threat. Tiniyak nito na ang mga perang tatanggapin ay tunay at kwalipikado para sa pagpapalit. Hinihikayat ang mga mamamayan ng San Antonio at karatig lugar na samantalahin ang serbisyong ito, lalo na ang mga may hawak na perang papel na punit, marumi o bahagyang nasira dahil sa matagal na paggamit. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng mga ahensya at katuwang na organisasyon upang mapanatili ang kaayusan ng sirkulasyon ng pera sa bansa at mapalapit ang mga serbisyong pinansyal sa komunidad. Naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang itinuturing na most wanted person ng bayan ng Lupao kaugnay sa kasong statutory rape noong hapon ng Mayo 3, 2026. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Lupao Municipal Police Station at First Forward Operating Base ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC NEPO. Nagresulta ito sa pagkakahuli ng isang lalaking residente ng nasabing bayan batay sa umiiral na warrant of arrest laban sa kanya. Ang warrant ay inilabas noong Pebrero 23, taong 2026 ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 38 sa San Jose City, Nueva Ecija.
Nahaharap ang suspect sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266A, Paragraph 1D ng Revised Penal Code na inamyandahan ng Republic Act No. 11648. Nakasaad din sa kautusan ng korte na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Lupao Municipal Police Station ang akusado habang isinasagawa ang kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, patuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa mga wanted na individual, lalo na sa mga sangkot sa krimen laban sa kabataan. Idinagdag niya na hindi papayagan ng NEPO na makapagtago sa batas ang mga taong nananamantala sa mga minor de edad. Mananatiling walang tigil sa pagtugis ang pulisya sa mga wanted persons upang maprotektahan ang mga bata at matiyak ang hustisya sa buong Nueva Ecija.